po, kaya po kami nag-video is tuturuan po namin kayo kung paano gamitin itong radio. Alam naman po natin, hindi lahat tayo mahilig magbasa ng manual or getting started na papel na kasama ng radyo. Mas maganda kung ibibideo natin at least makita nyo visually yung tutorial. Hi! Magandang araw mga karadyo. Ako nga pala si Gerald. Unang-una, gusto ko pong magpasalamat sa pagbili nyo ng ating Hytera P30 POC radio. Ngayon po, kaya po kami nag-video is tuturuan po namin kayo kung paano gamitin itong radio. Alam naman po natin, hindi lahat tayo mahilig magbasa ng manual or getting started na papel na kasama ng radyo. Mas maganda kung ibibideo natin at least makita nyo visually yung tutorial kung paano siya gamitin. Una-una po, mag-unboxing muna tayo. Tara, lapit nyo para makita natin yung P30 natin na POC radio ng malapitan. Okay? Pagbukas nyo ng box, ito po yung box natin. Makikita nyo, syempre unang-una yung manual. Pero sino ba nagbabasa nito? Ayan. Tapos, andito po yung pinaka-radio, yung unit itself. Ayan po, okay? Sige po, tabi ko muna dito para makita nyo yung ibang accessories na kasama nito. So, kasama din po dito, syempre, ito pong kanyang battery. Ito po, ang kanyang lithium-ion na battery. Okay? Nandito rin po ang kanyang charger. Ito po yung kanyang adapter. Tapos, nandito rin po yung cable. Ayan. Ito po yung kanyang Type-C cable. Ayan po. USB to Type-C po. And also, kasama din po dito ang kanyang, ito po yung pinaka-base ng kanyang belt clip. Ayan po, para pwede nyo po siyang i-hang po sa inyong belt. Ayan po, ayan. Pagka ilalagay nyo po ito, ayan po, pag didikitin nyo lang siya, slide nyo po, iaangat nyo po ito, hawakan nyo dito, then dito naman, slide po pababa, hanggang sa mag-click siya. Ayun, so kung narinig nyo po yung click na yan, hindi na siya matatanggal. So, ayan po, pwede nyo po siyang iano sa inyong belt. Ayan. Okay, tabi muna natin, mamaya papakita natin. Tapos, meron din po siya yung kanyang strap. Yung hand strap niya, so para pwede nyo po iano sa kamay nyo para kung sakaling mabitawan nyo, nakastrap siya sa kamay nyo. So, ayun, yun lang po ang laman ng kanyang package. Next po, ang gagawin natin, syempre, kung paano ilalagay yung battery or yung SIM card. Okay? So, dito lang po yan, sa likod, may makikita po kayong po dito. Merong parang space. So, sa kabila, wala. Pero ito tong side na to, may space. Yan, iangat nyo lang po siya at po siya yan. Dahan-dahan nyo lang pong aangat, yan. Huwag po kayo mag-alala, hindi naman po siya mababali. Ito po, lalagyan na ng SIM card. Kung napansin nyo, meron na pong SIM card. Kasi pag bumili po kayo ng radio sa amin, meron na po siyang included SIM card. Pag binili nyo po, pag in-avail nyo po yung ating Poctel na global SIM card. So, maganda po dito, sa ating Poctel global SIM card is plug and play, dual network na rin po siya, Globe and Smart, and also, global na po siya. Actually, itong pinakamurang package natin is pwede na po siya sa Asia, buong Asia, Australia, New Zealand, India, at saka Pakistan. So, ayan po, kaya po nakalagay dito kasi in-avail po ni client is with Poctel SIM card na. Ilalagay na po namin para pagdating sa inyo, i-on nyo na lang, lalagay nyo na lang ang battery, tapos i-on nyo na lang po. So, yung paglagay po ng SIM card, mauna po muna sa taas, yung sa pin. Yan, and also, yan. Ito po yung kanyang takip sa likod. So, pag ilalagay nyo po, kung makita nyo po itong parang paste na to, yung nasa taas. So, ayan po, kasi para sa strap po ito. So, pagka ganyan po, ipupush nyo lang. Ayan po. Yan. So, pag napush nyo at lapat na po lahat, yan, okay na po siya. Pagkatapos nyan, kung gusto nyo na pong ilagay yung belt clip, so, ito po ang belt clip nya. So, ito po yung taas. Ito po yung baba. So, ipapatong nyo muna siya. Then, ang technique po dito, yung kabilang side muna, bago nyo po ilalagay yung kabilang side. Ayan, ipupush nyo lang po. Ayan, papasok na siya. So, ayan na po siya. Mas mukha na siyang rugged. So, at least kahit mabagsak, unang sasalo yung kanyang
belt clip. Try na po natin i-on. Papakita ko po sa inyo, ito po yung on-off. Kung nakaharap kayo sa radio, bandang kanan ng radio. So, i-hold nyo lang po yan para mag-turn on. Ayan po. So, hintayin lang po natin siya mag-on. Ayan. So, ganun siya kabilis mag-boot. Tulad po nito, pag nag-lock po yung kanyang hindi nyo mapipindot, pipindutin nyo lang din po ng isang beses yung on-off. Ayan po. Nakita nyo po, ayan po, kita na po yung group. Pag nakita nyo na po yung group, ibig sabihin, online na po yung radio. Ayan po. So, pagka pinindot nyo po yung PTT button, ito po yung push to talk button. Pag in-hold nyo, ayan po, pag nakita nyo pong me, tapos may mic, tapos merong countdown. Ibig sabihin po, online na kayo at saka nagtatransmit na po kayo ng voice. Okay? So, ayan po siya. Kita niyo po. Then, mga ilang seconds lang maghahang siya. Ayan, pag narinig niyo po yung tunog na yun, turut, umitaw na. Tapos ka nang magsalita. So, pwede na pong magsalita yung iba. Ito po, maliban sa PTT, dito sa bandang kaliwa niya, ito po ang push to talk button. Ito naman po yung volume up and down. Ito po. Yan po. So, makita nyo po, volume up, volume down. Yan po. Okay po. Tapos, ito po yung OK button or menu button. Ito ka po pwede mag-create ng group, mag-join ng other groups, or dito mo makikita din yung iba mong group. Ito, isa lang po yung group na. Pero pag marami pong group, makikita nyo po lahat ng group. Tapos yung favorite contact, pwede po kayo mag-favorite. Kasi po dito sa radio na to, pwede po kayo mag-single call. Pag meron po kayong kausap na palagi niyong kausap, pwede niyo po siyang i-contact ng direct. Diyan na rin po yung call logs, yung system na settings, POC settings, tapos yung bind na app. Ito pong bind app, ito po yung sa application niya. Yung application niya, dito po kasi ine-edit yung pangalan ng radio and yung group. Kung makita niyo po, nung gumawa po tayo ng group is random lang po siya. Kasi dito po siya mismo sa radio ginawa yung group. Kung gusto niyo po pong palitan ng pangalan, i-byte niyo po sa inyong phone. Download niyo lang po yung Hytera POC Manager sa inyong phone. Makikita niyo po doon. Dito niyo po mababayin yung radio and meron po kayong makikita dito. May QR code po yan. Makikita niyo doon yung mga radio list. Pwede niyo na pong palitan yung pangalan and yung group name, pwede nyo pong palitan. Po, banda dito, kung makita nyo po sa kanan, ito po yung power on off button. And keypad unlock and lock po. Pag hinold nyo, power on and off. Pagka isang pindot lang po is keypad lock and unlock lang po yan. Tapos nandito rin po yung kanyang pwede po kayo maglagay na earpiece, yan po sa gilid. So, napakadali lang po nitong gamitin. Usually, pagka sa amin po nyo binili, pinoprogram na po namin. Pagka-program namin, pagdating po sa inyo, gagamitin nyo na lang. So, para hindi na po kayo mahirapan po sa paggamit. Katulad kanina, pagka-on ko, lumabas na po agad yung group at saka yung name ng radio. Ayan po. I-on nyo na lang. Ayun po, sa charging naman po, pag-usapan natin yung sa charging. Ito po, sa charging, sasaksak nyo lang po. Tapos, andito po ang kanyang charging port sa ibaba. Ngayon, kung makita nyo po, nandiyan po sa ilalim ng charging port. Ano nyo lang po, yan. So, pag sinaksak nyo po, makikita nyo po, may indication po dito na mag-charge. Ito po, medyo lobat na siya. Tapos, magi-green po yan. Pagka full charge na po, also, yung charging niya pala, pwede po nyong gamitin sa sasakyan. Ayan po. Sa sasakyan, sa power bank, pwedeng-pwede po. So, anywhere, makakapag-charge kayo nitong radio. Ayun lang. Pagka meron po kayong question, pwede po kayong tumawag sa amin. 0908-747-2222. And also, sa number po namin na isa, 0927-8800-660. So, ayun po. Maraming salamat po. Magandang buhay po sa ating lahat.